Sino po aminado? There are times na bilang anak, nakasuway ka sa magulang mo. Doon po sa mga medyo may edad na, sino aminado? Noong mga panahon ng kabataan mo, dumating ka doon sa point na nakasuway ka sa magulang mo. At sa mga kabataan ngayon, sino aminado na may mga pagkakataon na nasusuway mo yung magulang mo? Totoo po ba na nangyayari o normal na nangyayari, madalas na nangyayari sa isang tahanan na may mga anak hindi na nakakasunod sa magulang? Alam niyo po, isa doon sa mga pinaka-heartbroken experience ng isang magulang, yung hindi na siya kayang sundin ng kanyang anak. Totoo po ba yan? Sino nasasaktan pag hindi sinusunod ng anak sa mga magulang? Totoo ba? Masakit yun? Kapag ka hindi ka na kayang sundin ng iyong anak. Alam niyo po, sobrang sakit sa isang magulang na yung anak na pinagbuhusan mo ng buhay, binabaliwala na lang yung mga sinasabi mo. And at the same time, minsan mapapaiyak ka na lang pag yung anak mo parang walang naririnig pag inuutusan. Nangyayari ba yon sa loob ng tahanan? Mga anak na parang nagtetengang kawali. Totoo ba? May mga gano'n na mga anak na parang walang naririnig pagka kinausap ng kanilang magulang, lalo na pagka inutusan. May mga anak na umiikot ang mata kapag inutusan. 720 degrees ang ikot, yung umikot na bumabalik pa uli yung ikot pag inutusan ng magulang. Yung mga anak na umaabot yung nguso sa kilay, napansin niyo yun? Pag inutusan ng magulang, alam niyo po, may mga pagkakataon, nagugulat tayo, bakit ganito yung attitude ng anak natin? Bakit sa halip na magbigay kagaanan, kabigatan ang naibibigay, lalo na doon sa mga panahon na inutusan ng mga magulang. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit ba may mga anak na nabibigong sumunod sa kanilang magulang? Una po, tingnan muna natin, doon sa part ng mga parent, bakit ba nangyayari ito? At mamaya, titingnan natin doon sa part naman ng mga anak, bakit sila nabibigong sumunod sa magulang? Alam niyo po, sa part ng magulang, una, may mga pagkakataon, iba sa sinasabi ng magulang ang nakikita ng anak. Nangyayari po ba yon? Na maraming mga pagkakataon, iba yung sinasabi ng magulang doon sa sinasabi o doon sa ipinakikita doon sa kanyang mga anak. At isa siya sa mga nagiging dahilan bakit may mga anak hirap sumunod sa kanilang magulang. Alam niyo po, again, isa sa mga dahilan bakit may mga anak nabibigong sumunod sa magulang dahil doon sa magkasalungat na mensahe na pinahahatid ng isang magulang sa kanyang mga anak. What's the point? Tandaan niyo po, sa mga magulang, hindi mo pwedeng bawalang manigarilyo ang anak mo kung ikaw wala kang tigil sa pagbuga ng sigarilyo. Totoo po ba yan? Hindi mo pwedeng bawalang mambabae yung anak mo, pero ikaw nakatira ka sa isang bahay o sa ibang bahay kasama yung ibang asawa mo. Hindi mo pwedeng gawin yon. At hindi mo pwedeng bawalang sumagot-sagot ang anak mo habang ikaw pinaliliguan mo ng mura yung asawa mo. No. Your authority cannot be detached to your morality. Dapat malinaw sa atin yon. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa iyong authority yung morality na meron ka. Bilang magulang, again, hindi mo pwedeng sabihin yung isang bagay na huwag gawin ng anak mo, pero ginagawa mo. Hindi mo pwedeng ibawal sa anak mo yon. Samantalang, ikaw, ginagawa mo yon. Bilang magulang, hindi pwedeng puro authority ang pagaganahin mo, pero bagsak ang morality mo bilang magulang. Sobrang halaga bilang magulang that your words and your action should go together. Dapat magkasama, magkasabay na nakikita ng mga anak mo yon. Yung sinasabi mo, yun din yung ginagawa mo. Hindi pwedeng iba yung sinasabi mo doon sa ginagawa mo. Meaning, bago mo utusang wag na manigarilyo ang anak mo, make sure hindi ka naninigarilyo. Bago mo utusan na wag mambabae anak mo, make sure hindi ka nang bababae. At bago mo utusang wag sumagot-sagot ang anak mo, make sure hindi mo pinaliliguan ng mura yung asawa mo. In short, a questionable morality cannot impose a strong authority. Kapag questionable ang morality ng isang magulang,
hindi ka pwedeng mag-impose ng kahit na anong authority. Lalo na strong authority sa loob ng tahanan mo. Isa sa mga dahilan, bakit nagkakaroon ng pagkabigo na sumunod ang isang anak sa kanyang magulang, simply because iba doon sa mga nakikita nila yung sinasabi ng kanilang magulang. Ikalawa, may mga pagkakataon sa halip na diplomansya, nakabibinging boses ng magulang ang nangingibabaw. Totoo ba isa sa mga dahilan nito, bakit may mga anak na bibigong sumunod sa magulang pag palaging pagalit mag-utos sa anak? Totoo ba nangyayari yon? May mga magulang kung mag-utos pagalit sa kanilang mga anak. And at the same time, may mga magulang bakit nabibigong sundin ang kanilang mga anak, hindi lang pagalit mag-utos, minsan paulit-ulit mag-utos. Sino rito yung na-experience na yun? Yung hindi ka pa nakakaupo, may kasunod na utos na uli yung magulang mo. Napansin niyo yan? Sino rito na-experience yan? Lalo na noong mga panahon na hindi pa uso yung mga instant na kailangan bibili ng lahat. Yung kadarating mo pa lang, sasabihin ng magulang mo, may nakalimutan siyang iutos uli. And at the same time, isa sa mga dahilan pa, yung bang may mga magulang, kapag ka nag-utos, may kasamang panunumbat. Alam niyo po, what does it mean? Hindi kailanman magiging epektibong pagpapasunod sa mga anak, yung pagalit na mood ng pag-uutos. Tandaan niyo po, kahit na mapatid pa yung ugat mo sa leeg kasi sigaw, pag hindi susunod ang anak mo, hindi susunod. Dahil hindi isang epektibong pagpapasunod, yung pasigaw na pag-uutos o yung pagalit, yung may halong pananakot, and at the same time, yung may kasamang panunumbat. Napansin niyo, may mga magulang kasi, pag nag-utos, hindi lang nag-utos, may kasamang panunumbat. Yung kaya ka inuutusan, dahil siya naman ang nagpapakain sa'yo, siya naman yung nagpapaaral. Alam niyo po, kahit na anong klaseng panunumbat pa, kalalim na panunumbat ang gawin mo, hindi siya magiging epektibong paraan ng pagpapasunod sa mga anak. Sa halip pagsunod, lilikha ng kapwa galit yung pagpapasunod na may galit. Sa halip na pagsunod, lilikha ng trauma yung pagsunod na may pananakot. And at the same time, sa halip na pagsunod, lilikha ng malalim na hinanakit yung pagpapasunod na puno ng panunumbat. Kaya nga dapat, bilang magulang, hindi dapat nabubuhay yung anak mo sa galit. Hindi dapat nabubuhay yung anak mo sa panunumbat. Hindi dapat nabubuhay yung anak mo sa pananakot. Kasi nga, tandaan nyo po, kahit na anong pananakot, panunumbat, galit, ang iparinig mo sa anak mo, sa halip sumunod yan, hindi na lalong susunod yan. At ikatlo, may mga pagkakataon sa part ng magulang, bakit nabibigong sumunod ang anak sa kanyang mga utos, may mga pagkakataon, sa halip na malalim na connection, malalim na disconnection ang naipaparamdam ng anak sa magulang. Napansin niyo po yan? Kung meron mang dapat, sino naniniwala? Kung meron mang dapat pinakamalapit na personalidad ang anak sa kanyang anak o sa kanyang magulang, dapat sa kanyang mga magulang yon. Dapat, ano pinapakita nito? Dapat bago magsabi sa ibang anak mo, dapat sa iyo muna. Dapat, bago lumapit sa ibang anak mo, dapat sa iyo muna. At dapat, bago maging kampante ang anak mo sa iba, dapat sa iyo muna. Pero kung ang senaryo, mas nagsasabi pa sa iba ang iyong anak, ibig sabihin, may disconnection na nangyayari. Kapag ka ang senaryo, mas lumalapit pa sa iba ang anak mo kaysa sa iyo, ibig sabihin, may disconnection na nangyayari. At kung ang senaryo, mas kampante pa sa iba ang anak mo kaysa sa iyo, ibig sabihin, may disconnection na nangyayari. Ang tanong, paano nagkakaroon ng malalim na disconnection sa pagitan ng magulang at ng mga anak? Una, kawalan ng sapat na quality time sa mga anak. Sino po naniniwala? Walang anak ang magiging open sa magulang na walang time sa kanya.
Totoo mo ba yan? Pag wala kang time sa anak mo, malabong maging open sa iyo yung mga anak mo. Walang anak ang magiging malapit sa magulang na walang time sa kanya. Walang anak ang magiging kampante sa magulang na walang time sa kanya. For time is the most important currency in building relationship. Time is the most important currency in holding connection. And time is the most important currency in showing compassion. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo anak mo nang wala kang panahon sa kanya. Na hindi mo siya kayang bigyan ng panahon. Hindi mo pwedeng sabihin na nagmamalasakit ka sa anak mo nang hindi mo kayang magbigay ng panahon sa kanya. Ikalawa, yung kawalan ng sapat na disiplina, pero sobra-sobra sa parusa. Sino po naniniwala? Napakalaki ng pagkakaiba ng disiplina at pagpaparusa sa anak. Totoo mo ba yan? Sobrang laki ng pagkakaiba nun. What's the point? Ang disiplina, ang goal niya, matuto ang bata, ma-guide ang bata, ma-empower ang bata para doon sa mga matalinong pagdedesisyon sa buhay. Iyon ang goal ng disiplina. While ang pagpaparusa, ang goal niya, i-enforce o ipatupad ang pagpapasunod, i-control ang behavior, pigilang magkamali sa mga susunod na pagkakataon. Napansin nyo, ang laki ng pagkakaiba. Yung isa, proactive. Yung isa, reactive ang approach. Alam niyo po, hindi pa pwedeng puro parusa ipararanas mo sa anak mo. Kinakailangan, sa halip na parusa, disiplina. Alam niyo po, pagdating doon sa pamamaraan, yung disiplina, nagpo-provide dito ng gabay eh. Nagpapakita ng magandang halimbawa at hinahayaang matutunan ng bata yung natural na bunga ng gawi kasabay nung pagpaparamdam ng pagpapahalaga. Yung bang hinahayaan mo yung anak mo na makita niya yung bunga ng ginagawa mo, ng ginagawa niya, pero nararamdaman pa rin niya yung pagpapahalaga at pagmamahal mo. Samantalang yung pamamaraan ng pagpaparusa, nag-i-impose lang ng parusa, nag-i-impose ng mga pagbabawal, nagpaparamdam sa bata na masama siya dahil sa mga ginawa niya. Alam niyo po, iba't ibang mga dahilan bakit yung mga bata nabibigong sumunod sa kanilang magulang sa part ng kanilang mga magulang. Now, tingnan natin, ano dahilan naman sa part ng mga bata, bakit nabibigo silang sumunod sa kanilang mga magulang? Alam niyo po, unang-unang dahilan, nabibigong maunawaan na anumang uri ng pagsuway, hindi kailanman magbibigay ng kaluguran sa Diyos eh. Sino po naniniwala? Lahat ng uri ng pagsuway, nagpapagalit sa Diyos. Totoo ba yan? Sino rito nakakaramdam ng galit kapag ka sinusuway ng anak? Totoo ba yan? Nakakagalit? Kapag ka alam mo naman sa ikabubuti ng anak mo pero hindi sinunod, nakakagalit yun. How much more sa Diyos? Alam niyo po, lahat ng uri ng pagsuway, nagpapalayo sa Diyos. Hindi lang nagpapagalit sa Diyos, nagpapalayo din sa Diyos. And at the same time, nagpapasama ng loob ng Diyos. At kasama doon, yung mga pagsuway ng anak sa magulang. What does it mean? Una, lalayo ang pagpapala ng Diyos sa mga anak na masuwayin. Sino po naniniwala? Kusang lalayuan ang pagpapala ng Diyos yung anak na masuwayin sa magulang eh. Totoo po ba yan? Kung may pangako sa pagsunod sa magulang, meron din namang sumpa o parusa dun sa mga pagsuway sa magulang. Kusang lalayuan ng favor ng Diyos ang anak na masuwayin sa magulang. At kusang lalayuan ng grasya ng Diyos yung mga anak na masuwayin sa magulang. At sino po naniniwala? Lahat ng ito nangyayari kahit dun sa mga simpleng pagsuway. Totoo ba yan? Na pwedeng layuan ka ng favor ng pagpapala ng grasya ng Diyos. Pansinin niyo ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 20, Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ano ba ibig sabihin dito ni Paul? Especially yung word na everything. Ito ba ay pag-uutos na lahat-lahat dapat sundin ng anak kahit mapapahamak na siya? No.
Kasi nga, ang ibig sabihin dito ng everything, ang sagot, hindi. In fact, itong utos na ito sa Colossians chapter 3, verse 20, na children, obey your parent, nagmula ito sa doon sa makalumang structure sa loob ng tahanan. Doon sa kanilang panahon. Especially, yung tinatawag na Roman Patria Potestas. Ano ibig sabihin ito? Itong tinatawag na Roman Patria Potestas or Law of the Father's Love o Power, itong sistema na ito o batas ay nagbibigay ng absolute control sa isang ama sa tahanan o sa loob ng tahanan para sa kanyang mga anak. Yung tinatawag na Law of the Father's Power, kasama doon sa absolute control na yon, yung pagbebenta sa anak sa kanilang panahon. Tandaan niyo po, sa panahon nila, yung pagbebenta sa anak na maging alipin, pagpapatrabaho sa anak, and even condemn them to death. So si Paul, ang naging instruction niya sa church ng Colossus reflects a revolutionary approach. Si Paul, although he acknowledged yung kasalukuyang structure ng tahanan sa kanilang panahon, pero niredefine niya ito through the lens of Christ's rules and self-giving love. Bagamat ginagalang niya, pero niredefine ito ni Paul. So ngayon, ang sinasabi ni Paul, ang pagsunod ngayon ng anak ay hindi na dahil sa cultural o legal obligation, but a spiritual act that demonstrates higher allegiance to the Lord, pleasing act to God, and a sign of their faith. Iyon yung sinasabi dito ni Paul, na hindi na dahil doon sa tinatawag na Roman Law of the Father's Love. Hindi na. Ngayon, ang sinasabi ni Paul, hindi na dahil doon sa cultural or doon sa legal obligation na yan, kung hindi dahil na doon sa spiritual act na nagpapakita ng mas mataas o yung higher allegiance sa ating Panginoon. So bilang Kristiyanong tahanan, kung saan ang anak ay dapat na may pagsunod, ay hindi na dapat ituring na bagay naman ng mga magulang. Ito yung pinapakita rito ni Paul. Kundi nila lang na may pagkatawag para lumalim sa pananampalataya at pagrespeto. Ikalawa, na dahilan bakit may mga anak na bibigong sumunod sa magulang on their part, nabibigong maunawaan na ang pagsuway sa mata ng Diyos ay kasing kahulugan ng divination or witchcraft. Sino po naniniwala? Sobrang halaga sa Diyos ang pagsunod. Totoo ba ba yan? Sobrang halaga nun sa Panginoon eh. Sobrang importante sa Diyos ang pagsunod. And at the same time, sino naniniwala? Sobrang galit ang Diyos sa pagsuway. Pansinin nyo, bakit kaya itinuturing na gaya ng pangkukulam yung pagsuway sa Diyos? Sa divine authority ng Diyos. Alam niyo po, para mas maunawaan natin ito, hukayin natin yung historical background nitong 1 Samuel chapter 15, 22 to 24. Sino po pamilyar dito? Before ng encounter o pagkikita ni na Samuel at nitong si King Saul, ang instruction ni Lord sa Israel na pinamumunuan ni King Saul during that time, ubusin lahat ng mga Amalekites o mga Amalekita, maging yung kanilang mga hayop, ang utos sa kanya, walang ititira. Kasi nga, itong mga Amalekites, after ng exodus ng mga Israel, ito ay sinalakay nila ng mga Amalekites, yung mga Israelita. Sa halip na tulungan nila, sinalakay pa nila. Kaya ang utos ni Lord, lipulin sila at walang ititira. Pero sa halip na iyon ay sundin ni Saul, itinira ni Saul yung hari ng mga Amalekites and at the same time, yung mga pinakamagagandang mga hayop. Ang katwiran niya, iyahandog niya to sa Panginoon. Sa unang tingin, parang napakaganda eh. Totoo ba yan? Parang napakaganda naman yung dahilan niya eh. Now, ano naging tugon dito ni Samuel, ang propeta ng Panginoon? Sabi niya doon sa verse 22,
To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa anumang alay. What does it mean? A true relationship with God is built on obedience and surrender than merely performing religious rituals or acts. Iyon yung pinakita rito ng Panginoon. Ang totoong relasyon sa Diyos, nakikita sa buhay na may pagsunod, nakikita sa buhay na may pagsusuko, at hindi sa mga aktong pang-espiritual lang. Iyon yung sinasabi dito. Meaning, hindi pa pwedeng simba ka ng simba, pagkatapos, pag uwi mo, hindi ka naman mautusan ng mga magulang mo, ng nanay mo, ng lola mo. Hindi pa pwedeng tugtog ka ng tugtog sa simbahan. Pag uwi mo, hindi ka man lang mautusang maghugas ng pinagkainan mo. At hindi pa pwedeng punta ka ng punta sa mga Bible studies, sa mga say groups, pero pag uwi mo, hindi ka man lang mautusang magsaing na magulang mo. Ano ka? Kristiyanong mangkukulam? So alam nyo na, sa mga kabataan, yung mga kabataang masuwayin, ang turing ng Panginoon sa pagsuway, witchcraft. So sino rito mga mangkukulam? Yung anak mo mangkukulam, yung apo mo mangkukulam. Hindi pwedeng simba ka ng simba, pero suway ka naman ng suway sa magulang mo. Walang ganon. Ang kabataang totoong may relasyon kay Kristo, hindi lang sa Diyos maayos ang relasyon, lalo na sa mga magulang niya. Ang kabataang totoong may relasyon kay Kristo, hindi lang masipag sa simbahan, maging sa bahay masipag din. At ang kabataang totoong may relasyon kay Kristo, hindi lang masunurin sa church, maging sa mga magulang niya, masunurin din. So ikatlong dahilan, bakit may mga kabataan na bibigong sumunod sa kanilang magulang on their part, sa part ng mga anak, nabibigong maunawaan na ang pagsuway, lalo na sa mga magulang, ay sumisira ng relasyon. Sino po naniniwala? Sisira ng mabuting relasyon sa magulang, yung palaging pagsuway sa magulang. Totoo ba yan? Sisirain ito yung relasyon eh. Yung sa halip na smooth yung relasyon ninyo, masisira. Ilalayo ang loob. And at the same time, hindi lang sisirain ang relasyon, hindi lang ilalayo ang loob, wawasakin din ito ang relasyon, ang ugnayan sa patuloy na pag-dishonor sa magulang. What does it mean? Una, pinakamalungkot na paglayo o paglalayo ng loob, yung anak na nalayo ang loob sa magulang dahil dun sa nakasanayang pag-dishonor. Sino pong naniniwala? Lalayo talaga ang loob. Masisira ang relasyon, ang ugnayan ng anak sa magulang dahil doon sa patuloy na pag-dishonor sa magulang. Dahil doon sa patuloy na pagsuway sa magulang. Alam niyo po, ang anak na nasasanay sa pagsuway sa magulang, sinasanay ang sarili na lumayo ang loob sa magulang. Yung anak na nasasanay sa pagsuway sa magulang, tandaan niyo po, sinasanay ang sarili na maliit ang tingin sa magulang. Yung anak na nasasanay sa pagsuway sa magulang, sinasanay ang sarili na hindi mahalaga ang magulang niya. Kasi nga ito ang totoo eh. Tandaan niyo po, lalo na doon sa mga anak. Hindi mo naman i-dishonor ang magulang mo kung pinapahalagahan mo kalooban niya eh. Totoo ba yan? Kung pinapahalagahan mo magulang mo, yung kalooban niya, hindi mo naman siya i-dishonor. Hindi mo naman i-dishonor ang magulang mo kung mataas ang pagtingin mo sa magulang mo. At ito ang totoo, hindi mo naman i-dishonor ang magulang mo kung kinikilala mo pagiging magulang niya sa buhay mo. Kasi nga ang pag-dishonor, hindi lang ito pag-dishonor. Pagpapakita ito na hindi mo pinapahalagahan ang kalooban ng dinidishonor mo.
ang pag-dishonor ay hindi lang pag-dishonor, kung hindi pagpapakita ito ng mababang pagtingin sa taong dinidishonor mo. At ang pag-dishonor ay hindi lang pag-dishonor, kung hindi pagpapakita rin ito na hindi mo pagkilala sa taong dinidishonor mo. Alam niyo po, yung akala natin, simpleng pagsuway. No, hindi simpleng pagsuway yon. Pagpapakita yon na hindi mo kinikilala ang pagiging magulang niya sa buhay mo. Pagpapakita yon na hindi mo pinapahalagahan ang pagiging magulang niya sa buhay mo. Now, ang tanong, gaano kahalaga ang pagsunod sa magulang? Alam niyo po, unang-una, yung karanasan ng isang magulang, tutulong ito sa anak na mahubog ang pagkatao eh. Sino po naniniwala? Tutulungan ka ng mga karanasan ng magulang mo para mahubog yung pagkatao mo eh. Totoo ba yan? Hindi ka pwedeng mahubog lang sa ganang sarili mo. Malaki ang pwedeng maging contribution ng buhay, karanasan ng mga magulang mo para mahubog ang pagkatao mo. Kaya nga ang sabi doon sa first part ng Proverbs 1:8, "Hear my son, your father's instruction." Alam niyo po, again, ano pinapakita rito? Bagamat parehas ang value at importance ng parehong magulang, pero merong uniqueness ang bawat isa. On this particular verse, makikita mo na ilan sa tinuturo nito since ang ancient Israel ay napaka-patriarchal ang structure ng society. Una, ang tinuturo nito, fostering independence, self-reliant, and how to navigate life's challenges. Sobrang importante na maihanda ang anak sa pagtayo sa buhay eh. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Importante na naihanda natin yung mga anak natin sa pagtayo sa buhay. Ano pinapakita rito? Napaka-importante na yung mga anak maihanda na hindi umaasa sa iba. At sobrang importante na maihanda yung mga anak sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ano kinalaman nito sa pagbuo o sa pagkahubog ng pagkatao ng isang anak? Ito po ang totoo. Ang isang tao na hindi marunong tumayo sa sariling paa, mababa ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Kaya nga dapat tinuturuan nating tumayo sa sariling paa yung ating mga anak. Mapababae man yan, mapalalaki man yan, dapat tinuturuan tumayo sa sariling paa. Kasi nga, paglaki niyan na hindi marunong tumayo sa sariling paa, ang baba ng tingin ng mga tao sa paligid niya. Ang isang tao na laging nakaasa sa iba, tandaan niyo po, mababa ang pagtingin ng mga tao sa paligid niya. At ang tao na mahina sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay, mababa ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Kaya nga dapat tinuturoan natin yung mga anak natin na hindi lang matutong tumayo sa sariling paa, kung hindi maging matatag din sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. At kung meron mang unang magiging mabuting halimbawa nito, pagkukuhanan nito, mga magulang. Kaya nga dapat matutong maging masunurin ang mga magulang kasi ang laki ng maitutulong nito sa pagkahubog ng pagkatao mo. Dahil yung payo na yon, tandaan nyo po, could make or break you, depende kung papaano mo pahahalagahan. Yung payo na yon could make or break your future kung paano mo pahahalagahan. At yung payo na yon could make or break your assigned blessings. Tandaan nyo po sa mga anak, yung mga naka-assign na blessing ng Diyos sa iyo, pwedeng masayang kung magiging masuwayin ka sa magulang mo. Yung mga blessing na naka-assign ng Diyos sa iyo, pwedeng mapunta sa iba dahil sa pagiging masuwayin mo. At yung blessing na naka-assign ng Diyos para sa iyo, pwedeng i-withhold ito ng Diyos
dahil sa pagiging masuwayin mo. Akala natin simpleng sumuway ka lang sa magulang mo. No. Hindi simpleng pagsuway lang yung pwedeng maging resulta nito o impact sa buhay mo. Pwedeng i-withhold ng Diyos yung blessings na naka-assign sa'yo. Pwedeng mapunta sa iba yung blessings na naka-assign sa'yo. At pwedeng yung favor ng Diyos ay mawala sa'yo kasi masuwayin ka. Ikalawa, bakit napakahalaga na maunawaan ng mga anak ang pagsunod sa magulang? Ang pantay na paggalang sa magulang, paghahanda ito sa anak na maging mabuting asawa. Ang sabi doon sa Proverbs 1:8, doon sa second part, and do not forsake your mother's teaching. Sino po naniniwala? Isa sa mga pwedeng maging daan upang maging mabuting asawa, yung pagiging mabuting anak. Sino po naniniwala? Yung iba parang ayaw nilang maniwala. Alam niyo po, sa mga kabataan natin, kung gusto mong pumili ng mabuting asawa, tingnan mo kung mabuti siya sa magulang niya, lalo na sa nanay niya. Alam niyo po, huwag kang pipili sa mga kabataan. Huwag kang pipili ng napakasuwail sa magulang, lalo na sa ina niya. Alam niyo po, may koneksyon ng pagiging mabuting asawa sa pagiging mabuting anak. What's the point? Una, ang anak na lumaking may pag-honor sa ina, hindi hirap sa pagbibigay ng honor sa asawang babae. Sino po naniniwala? Ang anak na lumaking may malaking o malalim na pagpapahalaga sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina, hindi hirap magbigay ng pagpapahalaga sa asawang babae. Ang anak na lumaki o may malalim na pagmamahal sa kanyang ina, hindi hirap magmahal sa kanyang asawang babae. At yung anak na lumaking may malalim na pagrespeto sa kanyang ina, hindi hirap magbigay ng respeto sa kanyang asawang babae. Pero pansinin nyo, pag ang isang anak lumaki sa tahanang mapanakit sa ina ng tahanan, pag nagkapamilya, parang normal lang nasaktan din yung kanyang asawang babae. Yung anak na lumaki sa isang tahanang mapangbalingwala sa kanilang ina ng tahanan, pag nagkapamilya, parang baliwala lang din ang asawang babae. At pansinin nyo, pag ang isang anak lumaki sa isang tahanang mapanghusga sa ina ng tahanan, pag nagkapamilya, napakadali ding husgahan ang asawang babae. Kaya nga ganun kaimportante na ang anak, pinalaki na may equal rights ang mga magulang sa loob ng tahanan. Hindi pwedeng yung mga anak natin lumalaki na ang rights na tinitingnan nila mas mataas yung sa magulang nila, sa tatay nila, kaysa sa nanay nila. No. Hindi ganon. Dapat ang pagpapalaki sa mga anak, nakikita nila na merong equal rights ang mga magulang. Mananay man yan, matatay man yan. Ganong kaimportante na ang anak na pinalaki na may equal honor sa mga magulang. And at the same time, ganong kaimportante ng mga anak pinalaki na may equal obedience sa kanilang mga anak. Dapat yung mga anak, hindi lang sumusunod sa tatay, dapat maging sa nanay. Dapat yung mga anak, hindi lang ino-honor yung tatay nila, maging yung nanay nila, pantay ang pag-honor nila. Ganun kaimportante na yung mga anak, naihahanda natin sa ganung aspeto dahil paghahanda ito para sa pagiging mabuting asawa pagdating ng panahon. And at the same time, bakit may mga anak o bakit napaka-importante na maging malinaw sa atin ang pagsunod sa magulang, mapupuno ng honor at dignity ang buhay ng anak na masunurin sa magulang. Sabi doon sa verse 9, for they are graceful garlands for your head. Sino po naniniwala? Walang mabuting anak ang hinayaan ng Diyos na maging kaawa-awa sa buhay. Naniniwala po kayo doon? Pag mabuti ka sa magulang mo, hindi ka magiging kaawa-awa sa buhay.
Walang mabuting anak ang hinayaan ng Diyos na mapahamak sa buhay. At sino po naniniwala, walang mabuting anak ang hinayaan ng Diyos na maging kahiyahiya ang kanyang buhay. Ano pinapakita rito? Dahil gaya ng sinasabi ng Biblia, ang pagiging masunuring anak sa magulang ay parang korona sa kanyang ulo at kwintas sa kanyang leeg. What does it mean? Una, ang pagiging masunuring anak, nagbubukas ng pabor ng Diyos sa buhay na puno ng dignidad. Sino po rito? Pag masunuring kang anak, pupunuin ka ng Diyos ng dignidad sa buhay. Ito bang itsura nito? Sa tingin nyo, puno ng dignidad? Mukha na bang kontraktor? O mukhang taga-DPWH? Di baling mukhang pastor na lang. Ano? Alam niyo po, again, pag masunurin ka sa iyong magulang, pupunuin ka ng honor ng Panginoon. Pupunuin ka ng pabor ng Diyos. Yung buhay mo, mapupuno ng dignidad. Alam niyo po, ano ba tinuturo dito? Yung grace of the guardian o yung parental wisdom na yon, iyon yung maghahatid sa anak para doon sa magandang buhay, buhay na puno ng pabor, at buhay na puno ng dignidad. Kaya nga sa lahat ng mga anak, siguraduhin mo yung pakikitungo mo sa magulang mo, dadaling ka doon sa magandang buhay. Sa lahat ng mga anak, siguraduhin mo yung pakikitungo mo sa magulang mo, dadaling ka sa buhay na puno ng pabor ng Diyos. At sa lahat ng mga anak, siguraduhin mo na yung pakikitungo mo sa magulang mo, dadaling ka sa buhay na puno ng dignidad. At ikalawa, ang pagiging masunuring anak ay nagbubukas ng pintuan para sa tagumpay ng anak. Sino po naniniwala? Walang masunuring anak ang hahayaan ng Diyos na maging talunan sa buhay. Naniniwala po kayo doon? Sa mga kabataan, pag ikaw ay isang masunuring anak, sisiguraduhin ng Diyos ang dami mong maaabot na tagumpay sa buhay. Alam niyo po, walang masunuring anak ang hahayaan ng Diyos na maging huli sa buhay. And at the same time, walang masunuring anak ang hahayaan ng Diyos na maging bigo sa buhay. Kasi nga, yung guardland na binabanggit dito, it symbolized victory like a victor's crown in ancient competitions. Meaning, habang nagiging masunuring kang anak, hinahabol ka ng tagumpay ng Diyos. Habang nagiging masunuring kang anak, hinahabol ka ng pabor ng Diyos. At habang nagiging masunuring kang anak, hinahabol ka ng magandang buhay dito sa buhay na to. Ganon kaganda yung sinasabi dito ni Solomon sa chapter 1, verses 8 and 9, na huwag mong hayaan na hindi masunod yung mga utos ng iyong nanay, ng iyong tatay, gawin mo siya na parang korona at kwintas sa iyong mga leeg. So church, this is the message of the Lord for this morning. Sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, again, ang pagsuway sa magulang, sumisira ng relasyon sa magulang. Ang pagsuway sa magulang, kasing kahulugan ng witchcraft o pangkukulam. At tandaan mo, ang pagsuway sa magulang kailanman, hindi magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Muli, kung gusto mong habulin ang tagumpay sa buhay, maging mabuti ka sa magulang mo. Maging masunurin ka sa magulang mo. Kung gusto mong habulin ang pabor ng Diyos, maging mabuti ka, maging masunurin ka sa magulang mo. At kung gusto mong habulin ng magandang buhay, maging mabuti at maging masunurin sa iyong mga magulang. Let us pray.
Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Minsan pa, pinaalalahanan mo kami. Lord, I declare that this generation of sons and daughters will become a generation of obedient child. Obedient children, Panginoon. Lahat ng mga kabataan na naririto, Panginoon, magiging mga kabataan na puno ng pagsunod. Mga kabataan na puno ng pagpapahalaga, pag-honor sa kanilang mga magulang. Because we believe, Panginoon, na ang kanilang pagsunod, ang kanilang pagiging mabuting anak sa kanilang magulang, magtutulot ng kamanghamanghang pagpapala sa kanilang buhay at tagumpay sa kanilang buhay. Lord, I declare na sa generation na ito, Panginoon, walang mabubuhay sa pagsuway. Walang mga anak na sisibol, Panginoon, na masuwayan sa kanilang magulang. Walang mga anak na sisibol na hindi nagpapahalaga sa kanilang mga magulang. Lord, anumang sumpa at gawa ng kaaway na ikinabit sa bawat pamilya para maging suwail ang kanilang mga anak, ay akin pong tinatapos, Panginoon, akin pong tinatanggal in the mighty name of Jesus, Panginoon. Lord, wala nang mga anak na magiging masuwayin sa kanilang magulang through the precious blood of Jesus, Panginoon. Huhugasan mo, Panginoon, anumang sumpa ng pagsuway meron sa bawat tahanan, meron sa bawat pamilya, Panginoon. Papalitan mo po ito, Panginoon, ng mabuting pagsunod at pagpapahalaga sa kanilang mga magulang. Mula sa mga kabataang narito sa physical service, mga kabataan na nandoon, Panginoon, sa online service at sa mga makakapanood ng bidyong ito, Panginoon, dadaloy, Panginoon, ang deklarasyon na ito mula sa iyong mga salita. Salamat po. Ito po ang mga aking dalangin at deklarasyon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you.